Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan at bibigyan ng opinion at reaction ay tatlo po. Yung kaganapan po dyan sa West Philippine Sea, particularly yung patuloy na investigasyon ng Coast Guard tungkol po dun sa nangyaring sakuna sa ating mga kababayang mangingisda. Ganun na rin po yung patuloy na harassment na ginagawa sa resupply mission para sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre. At ganun din po ang inyong favorite senator, the number one senator na si Mr. Robin Wonderful Tonight Padilla. So bago po ang lahat, i-flex ko lang po yan, Haiyan Nature Resort. For more details, puntahan nyo po ang kanilang Facebook page. Ganun din po, i-shout out ko mga kasamahan ko sa Nomads, no? Yung iba po dyan, nagbabakasyon sa Pilipinas, baka naman, yung pasalubong ni kuya ninyo, huwag niyong kakalimutan. Enjoy, enjoy. No? At ganun din po, salamat po sa lahat ng channel members na patuloy pong sumusuporta sa channel nito. At ganun din po sa mga new members natin, shout out po sa inyo. No? At ganun din po, ako po'y nagpapaumanhin, no, humihingi ng sorry kay Madam Carcleya. Nagtatampo po siya sa akin. No, kasi po nabanggit ko po sa isang vlog na sinabi ko baka si KPL lang yung nagsha-shoutout sa akin sa kanilang live, hindi pala. Sorry po, Madam Carcleya. Kasi po doon po sa live ni Tatay Jack Purge vlog, no, puntahan nyo po yan, no, napakahusay na political analyst and commentator. Sinashoutout po na ako doon. Ayun po yung sabi ni Madam Carcleya, no, huwag ka na magtampo, madam. Sorry naman, no. Puntahan nyo po sila, si Tatay Jack Purge Vlog. Nandun po din si Madam Carcleya, co-host, at meron din po siyang YouTube channel, Carcleya, no. At doon po sa mga nagsha-shoutout kay Simply Talkies Vlog, from A to C, yung mga channel name ninyo para hakot na po lahat. Maraming salamat po. Madam Carcleya, huwag ka nagtampo. Love, love, love. Di po ba? Ito po, katabi ko na yung aking meds. Yan, yung meds ko, meds. Yung aking kape. Yan, nakita nyo na kanina. At yung, may libro po kasi akong binabasa. Ito, The God of the Way. No? Very inspirational book. Yan. Para kung sakasakaling may mangyari sa akin dito, kahit papaano, baka papasukin naman ako dun sa itaas, di po ba? No, yun lang po kasi sabi nitong mga nag-aano dito high blood ka na naman host ha. Ayan po, katabi ko na. Pang high blood meds. Saka sakali lang kasi hindi ko tinitake yan nang walang kain. Hindi pa ako makain Makain ako late na kaya laki-laki ng binabawas ng timbang ko. Yun lang po no mga kababayan, God bless po sa inyong lahat at tayo po ay tutungo na sa ating topic. Unahin natin itong balita po ng PTV. Shout out po sa PTV, sana hindi po tayo nila i-copyright. Ito po yung ulat, update tungkol dyan po sa sakuna na nangyari sa West Philippine Sea. Ito po, panoorin natin. Nagsagawa naman ng press briefing ngayong gabi ang Philippine Coast Guard kaugnay sa pagkamatay ng tatlong Pilipino mangingisda sa bahagi po ng Pangasinan. Nasa linya ng ating telepono si Bea Bernardo. Bea. Aldo, aksidente. Ito ang lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard sa nangyari sa karagatan malapit sa Pangasinan na ikinasawi ng tatlong Pilipinong mangingisda. Sa kakatapos lang na press conference ng PCG, sinabi ni PCG Commandant Admiral Artemio Abo na posibleng hindi napansin ng Pacificana isang crude oil tanker na may dalang watawak ng Marshall Island na nakaangkla ang bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Galing ng South Korea ang nasabing barko at patungo ito ng Singapore. Base na rin sa salaysay ng mga survivors, nagkaroon ng tribunada o malakas na ulan at restricted visibility noong mga oras na yon na dumating ang barko. Nakipag-ugnayan na ang PCG sa port ng Singapore hinggil sa nangyari. Nagbigay na rin ng sulat ang ahensya sa Marshall Islands para ipaalam sa kanilang Ministry of Transportation at Communication ang sinasangkutan ng kanilang barko. Sabay na magkakaroon ng investigasyon sa Pilipinas at Singapore hinggil sa nangyari. Magpapadala ang PCG ng representative doon. Sa oras na matapos ang investigasyon sa kaso, isusumiti ng PCG ang kanilang findings
sa Department of Foreign Affairs na siyang aaksyon para maghain ng diplomatic protest. Sa ngayon, ang malinaw, hindi sangkot ang China sa insidente. Ito'y matapos magkaroon ng haka-haka na posibleng China Coast Guard o Chinese Maritime Militia ang nasa likod ng insidente. Binigyang diin din ng ahensya na hindi sa bisinidad ng Bajo de Masinloc nangyari ang insidente, kundi nasa 180 nautical miles ito ng Agno, Pangasinan. Hindi naman mapigilan ng mga survivors na maging emosyonal habang sinasalaysay ang nangyari. Naniniwala ang mga mangingisda na aksidente ang nangyari. Malaki aniya ang barko kaya't posibleng hindi nila naramdaman na tumama sila sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Pero kalmado aniya ang alon o mga oras na yon. Sa ngayon, ang hiling ng mga biktima ay makipag-ugnayan sa investigasyon ang may-ari ng barko. Aldo. Maraming salamat, Bea Bernardo. So yan po no mga kababayan, at least meron pong paglilinaw ang ating Coast Guard. No? Shout out nga po pala sa mga kababayan ko dyan sa Zambales. No? At sana po kung meron po tayong ipaparating na tulong, ipadiretso nyo na lang po. Huwag na po kayong pumunta sa mga organization, yung mga fund drive, no? Kung gusto niyo naman kayong mga grupo, you trust each other, no? Send a representative to send your donations doon sa ating mga kababayan, lalo na sa pamilya po ng mga namatayan. Okay? Again, condolences to the family at doon po sa mga sugatan, no? 11 pa ng mga kababayan nating mga taga Subic, Zambales. Mga taga Subic, Zambales po sila eh. Lapit lang yan sa amin eh. No? Layo na napuntahan nila. Napunta sila sa Agno, Pangasinan. No? Kasi nabasa ko po mga kababayan, isa sa mga report dito na hindi sila taga Pangasinan, yung mga survivors, kundi po nasa Subic, Zambales po sila. No? Yun po yung nabasa ko dito na report. Kaya napakaganda naman, at least kahit papano nabigyan na po sila ng tulong ng mayor ng Subic ng Zambales na si Mayor Kong Hoon, no? Good job, Mayor. Paki-asikaso mo na lang yan, mga kabayan mo po yan, no? Na at least kahit paano merong darating na tulong sa kanila. Wala akong masabi, mamaya maluhana naman ako dito, kaya minsan ayoko ng ganitong topic, yung mga ganito, nakakaiyak po kasi. Pero ang problema kasi mga kababayan, may mga disinformation disseminator eh. Di ba ang sabi nga ng Pangulo, reframe tayo. Wag kayong magpahayag, no, ng mga espekulasyon na hindi naman uugma doon. O ano po ang sabi ni PCG Commodore Tariela? O base sa kanilang pag-iimbestiga, at sinabi na rin ng mga involved doon sa sakuna ay aksidente. Aksidente po yung nangyari. Kaya huwag kayong mag-i-speculate na sinasadya yan. Bakit po? O tulad po nung previous vlog natin tungkol dito, 'di ba, yung isa nating viewer, hindi ko na po babanggatin. Mahusay po yung mag-commentor, no? Parang may paeng yung last name, yung kanyang handle. Di ko na po babanggitin yung first niya kasi baka alam niyo na, privacy. Sabi niya aksidente yan, naniniwala rin siyang aksidente. O kasi by experience siguro. At ito rin po ang kinonfirm ko sa ating kaibigan na si Hattori, no? Yung kanya pong channel ay Libay and the Triplets. Kanya po yun sa YouTube channel. Kung interesado kayo, puntahan nyo po, suportahan nyo po. Sabi niya, kasi magkababayan kami niyan, taga Zambales din yan. Sabi niya, bro, yung mga kamag-anak niya, particularly yung mga kapatid niya, diyan po sa Bajo de Masinloc sila nagpupunta. Pero ito pong aksidente na ito ay hindi sa Bajo de Masinloc pala nangyari. Diyan po sa Agno, 180 nautical miles. Mamaya explain natin yung 180 nautical miles na yan. No? Sabi niya, ganyan talaga. Sabi niya, there is a pure accident. O ito, sinasabi ko ng aksidente kasi sinabi na rin po ni Coast Guard Commodore J. Tariela. Kaya pwede na nating sabing aksidente kasi sa mismong bibig niya na nangyari. Pero yung kinekwento po sa akin ni Hattori, it happens. That is not yung intentional. It is accident kasi based na rin po sa experience nung yung mga kamag-anak nila, yung mga nandoon sa Zambales na
Nangyayari yan kasi, paano pag yung, di ba, nakaangkla kayo, di ba, yung main boat ninyo, nakaangkla yan. Tapos may mga buoy, yung tulad nung nilagay nung mga Chekwa na floaters. Tapos yan, kung meron kayong anong mga maliliit na bangka, ikakabit nyo na lang doon. No, magkakabitan kayo dyan. O di kaya kakabit ka doon sa main bangka na may lubid kayo para hindi ka masway-sway, hindi ka mawala. Ganon, hindi ka mag-wander. No? Ngayon, sabi niya, yung mga malalaking barko na yan, mga commercial ships, sa laki nila, minsan hindi kayo nakikita. Lalo na to, meron daw pong bad weather, no? Bad weather, madilim. Pag daw yung ilaw, sabi nila, correct me if I'm wrong, Hattori ha, sa kasipain. Pag daw yung ilaw nung barko, tumapat sa linya mo, nag-straight sa'yo yan, ay dali-dali ka na. Magdali-dali ka na kasi nasa on-path ka, nasa ano kanila, nasa linya kanila. Yan ang panuntunan karamihan ng mga mangingisda sa atin pag ayun daw ang sabi no? Yung account, first-hand account ng mga nandun nangingisda. No, kinuwento lang sa akin ni Hattori. Sabi niya, pag natapat sa'yo, mismong natapat sa'yo yung ilaw on the path ka, ay nako, ang problema kung yung buoy mo sobrang haba, yung buoy, yung floaters, hihilahin mo yan tapos madali-dali ka. Siguro ang nangyari, sa bilis ng barko, hindi sila nakita at hindi rin naramdaman tulad po ng sabi ng mga, yung ating mga na-aksidente, no? Yung mga survivor na siguro hindi naramdaman nung commercial ship na nakabunggo sila. Siguro just an ordinary, ay wala yung ganun lang. No? Dahil nga sa laki nila Di po ba? Yun. Kaya sabi pa nga ni Hattori, kaya ang ano niyan, pag yung ilaw taliwas sa sayo, okay ka, safe ka. Pero pag yung ilaw nakalinya na sa inyo mismo, ay nako, go ahead. Parang SOS ka na. Pag hindi mo matanggal ka agad yung buoy, yung angkla, and you speed away kasi talagang mararam over ka. No? Lalo na pag wala pa yung mga innovative na radars, yung mga ganyang commercial ship, dapat siguro mandatory sa mga yan. Pero accident is an accident, no? Kung pwedeng maiwasan, pwede, pero kaya nga po tinawag na aksidente, no? You never know when it's gonna happen. It's purely an accident. Kasi may nagsasabi pa doon kahapon sa comment section natin, habang nagbi-video premiere tayo, na meron daw mga vloggers, ito naman tong mga vloggers na ito, na gumagawa sila ng sarili nilang investigation, no? Na ine-explain ganito daw, baka Chinese vessel daw 'yon. Wag namang ganun. Sa akin hindi naman po ako expert sa ganyan. If you don't have any expertise on that, you don't have to pretend, nag-research ako ganito. Hindi naman sa kita but once you disseminate an information, the perception ng tao. Kaya nga sabi ng Pangulo, so kasi very careful tayo diyan kasi pag nag-disseminate tayo ng information, any information, whether you are working for the government, you are authorized by the government, it will be picked up. Lalong-lalo na nasa mundo tayo ng social media. International body. And you know what? The tension is, so high dyan sa West Philippine Sea. For example, ako, so siguro, hindi naman ako expert o nag-expertan lang ako. Nasabi ko, ganito ang kulay, no? Ganun po ba ang panuntunan? Kung maaari, just wait, no? Para hindi tayo masabing, ginamit kasi nito, sinasabi, Pilipino yan, sinasabi na tayo ang nakabunggo. Ay, hindi pwede yan, ganun, di ba? Magkakaroon ka ngayon ng sigalot, hindi naman alam ng otoridad yon, di ba? Sa akin kasi, tulad nito, ayaw kong kargahan yon. Ito, nagsalita na po ang Coast Guard. It is a governing body that tasked to investigate this. Kaya sasabihin ko yung sinabi ni Commodore Tariela, that is a purely accident. Narinig nyo naman, di po ba? And based on the accounts of this, yung mga survivor, na sinabi rin nila aksidente. Baka hindi po nila naramdaman, nakabunggo sila. The only problem is, siguro aksidente yun, di habulin na lang natin. Yun lang ang problema. So, pero that will be a challenge sa ating Coast Guard and to our concerning bodies na tumutulong sa Coast Guard. So, talaga ba yun yung commercial ship na tinutukoy ninyo? Talagang dapat mabusisi yan. Talagang dapat definite yung mga kasi biruin nyo, 1 or 2 mistakes lang,
Baka anong mangyari dyan? Di po ba? Kaya nga sabi, refrain. Di po ba? O, sabi ni Tariela, hindi Chinese Coast Guard. Walang kinalaman ng Chinese. O bakit meron nagsasabi dyan? Sabi nga nung isa nating viewer kahapon, sinasabi nila, kasi daw yung kulay ng ganito, Chinese lang yung may ganun. Ha? You never know. Di po ba? You're just basing your based on the account of this, the kulay ganito. So what? What you need is a definite proof. A very thorough investigation. Huwag tayong mag-speculate. Sabi ng Pangulo, hindi naman kayo nakikinig, di ba? Merong pahayag ang Pangulo dyan. O basahin nyo. Refrain from speculation. Hindi kayo nakikinig kasi. Yung iba kasi, basta lang alam nyo na, ako hindi po ako ganun. Hindi nyo ako makukuha ng ganun kasi I want the truth. Ayun. I can take the truth, but I don't wanna disseminate a fiction. O di ba? Haka-haka. Di ba? Hindi naman tayo for the views lang. What I want is to give you a definite answer, the truth. Di po ba? Pangit naman yun. Sa dami ng views ko, maka 1 million views ako, pero mali pala. And I also aided something that is being avoided. Diba nagigets nyo ako? Kasi very high tension tayo sa West Philippine Sea, tapos gagatungan nyo. At remember, hindi po yan sa Baho de Masinloc nangyari. Sabi ni Commodore Tariela, sinulat ko po kasi. Nagsusulat po ako, no? 180 nautical miles. No? For the information of everybody, yung gumagamit po ng miles as a form of measuring a distance. Kasi sa Pilipinas tayo kilometers or feet, di ba? Dito kasi sa States, miles. Okay? Iba po yung nautical miles sa ordinary miles o yung statute miles. Yung pag sinabi nyong nautical miles, it pertains to the distance of the waters. Diyan po yan sa karagatan. No? Ginagamit yan sa mga navigation sa tubig. Minsan sa taas. No, knots, di ba sa taas? Minsan knots eh. Pero pag sa lupa, tulad dito sa US, ang ginagamit ang miles sa road. Mas mahaba po ang nautical miles kaysa sa regular miles. Okay. The difference, kayo na po ang bahala dyan. So, kinlarify ko lang sa inyo para hindi po kayo malito. Mostly dun sa gumagamit ng miles. Okay? Bakit dyan miles? Pagdating sa lupa, kilometer. Kayo na po ang magtanong doon. And explain ko na yung nautical miles sa inyo. So, yun po, no? Huwag tayong mag-speculate na ganito, ganyan, Ang after nga po nung mga mangingisda, ang pakiusap lang nila, sana mapanagot kung sino man yun. Yung sasabihin ko bang hit and run? Hindi po kasi aksidente. Hindi rin po nila alam na may nabunggo sila. Now, kung aamin nilang may naramdaman silang nabunggo nila, bahala na po ang Coast Guard na mag-decide doon based on their investigation. So nakikipag-coordinate na po sila sa DFA para po malaman kung saan pa nagpo-port of call itong sinasabi nilang oil tanker na Pacific Ana, and also they will coordinate with the authorities in the Marshall Island. Kasi ayun po yung plug na nakalagay doon. Meaning, it comes from Marshall Island. Malalaman po yan. Sabi dito, the Pacific Ana had come from South Korea and was bound for Singapore. Mangunguha pa lang pala siguro sila ng kargamento. I'm assuming. No? Eto rin po, nagagalit din po ang DOTR. Sabi nila dyan, refrain from speculations that could affect collision probe. Yan. Wag po kayong magsasalita na puro na lang may kinalaman ng Chinese Coast Guard because of this color. Wala po. Let me be clear. Sinabi na po ni PCG Commodore J. Tariela, wala pong kinalaman ang Chinese Coast Guard. Wala po. Chinese militia, wala po. Sinasabi nila, it is a old tanker. Binasa natin, from South Korea to Singapore, doon po sila pupunta. It is not Chinese. Wala. Huwag kayong magbigay ng wrong info or speculating for something. Let us wait for the final report or the investigation ng PCG and the corresponding agency tasked to do the investigation. Okay? So, wag pong ganon. Mahirap naman para lang pinangungunahan nyo kasi.
Masyado kayong epal. Di po ba? Antay-antay na lang. O, ayan o. Sabi ko sa inyo, di ba, taga Subic yung mga nabiktima? O, hometown po nila, no? Kalapandayan sa Subic. Alam ko po yung lugar na yan kasi napupuntahan po namin yan. So, Mayor Kong Hoon, salamat po, no, sa iyong pag-aasikaso sa iyong mga kabayan dyan na taga Subic. Kalapandayan, daming dagat dyan, daming beaches dyan sa Zambales eh. Okay, so ayan po, no. Alis muna tayo dyan, haantay po tayo ng update sa report ng PCG. Siguro araw-araw meron yan or 1 or 2, ganun. Basta wag lang po kayong magbibigay ng speculation, magbibigay ng misinformation or disinformation. Antayin natin. Okay, punta po tayo dito sa another video, no? 1 minute and 21 seconds, no? Ito po yung video na kung saan pinapakita kung paano po na naman hinaras ang ating mga kababayan diyan po sa West Philippine Sea Resupply Mission. Eto po, credit po kung kanino po to. Nakita ko lang po ito sa Facebook. So yan po, no, mga kababayan, nakita nyo yung kasalaulaan, katarantaduhan nitong mga Chekwa, no? Hinarang talaga nila eh. Hindi naman natin pwedeng bungguin yan kasi pag binunggo natin, ayan na, provocation na, yung sinasabi ng inyong idol, si Lobin, provocation. No? Kumbaga talagang assertive po sila eh. No? Yan po yung talaga naman, no? Wala talagang ano. Hindi ko na po alam ang sasabihin ko. Ayoko namang ma-high blood. Kasi tiyak yan. Papansin na naman tayo ng mga kasamahan natin dyan. Eto na po. Eto na. No? Kakaasar, mga kababayan. Wala bang escort ang mga ito? Nagtatanong lang po, no? Siguro may escort sila pero ayaw nating umengage eh. So ang ginawa, nakita nyo, ang ginawa na lang nung kapitan ng barko natin, umatras. No? Para lang po maiwasan na ito. Mga bastos talaga, mga kababayan. Kaya ako napapaisip ako, mga kababayan. Ito na. Sa akin lang to ha. I'm not telling you to do this. Personal ko po ito. Iniisip ko na i-boycott na lang to. I-boycott ko na lang yung mga Chinese product. Di na ako kakain ng ng chow mein. Baliklaki mi po ako, yung kinain ko nung kolehiyo ako, yung isa sa mga bumuhay sa amin, no, sa dormitoryo. Laki mi, pansit canton, with small pandesal, hati-hati pa kami doon, mga magkaka-roommate, mga magkaka-church, members, no. Ganun po, buhay kolehiyelo. Lalaki ako eh, siyempre kolehiyelo. Pag babae, kolehiyala, di ba, pag lalaki. Siyempre, yellow. Joke lang. Kaya, ewan ko, hindi ko po alam ang sasabihin ko dito. Hindi na lang kasi naman pagbigyan, di ba? Ito lang, pakiusap natin sa mga Chinese, no? This is on my own opinion. Not the opinion of the Philippine government and nobody else. This is just purely my opinion.
just let it through. We're not doing anything bad. Diyan sa sinasabi niyong sisi ninyo. We just wanna feed, no? And replace, no? Tama po ba, replace? Palitan. Hindi yung pauwi naman yung mga kababayan nating nagbabantay doon sa ating lumang barko, palitan ng bagong fresh mga minds and body. Wala, hindi naman namin kayo nanakawan ng resources nyo dyan. Hindi naman kami ganid na katulad ninyo. Hirap po kasi mag-English mga kababayan. I'm not very good in that English. Di ba? Hindi naman kami swapang na katulad ninyo. Mayaman naman kami rin sa aming natural resources doon po sa aming sariling bayan. Pero gusto lang naming i-assert yung sa amin. Kayo po ang stealing eh. You know, you are like a thief. Not in the night, but in the day. O, di ba? Hinarangan nyo eh. O, pero, at least kahit papano, nakadaan naman po ang ating resupply mission, no? So, pero ang problema eh, instead na yung takbo mo, isang oras, nadodoble o natritriple kasi you keep on maneuvering, you're wasting your time and effort and resources to do that. Diba sabi nga nila, the quickest way from point A to point B is a straight line. Kaso ang nangyayari, instead na straight, naging naging geometry na. Diba naging geometry na eh. O meron ng mga angles dyan. Dito tayo sa plane X. Hindi, balik tayo sa plane Y. Diba? Nakakapagod po yun. Ganun lang ang ginagawa ng Chinese sa atin. Kaya nga bully. Bully talaga. Sa bagay, siguro, sabi nga ni Gary B, natutulog ba ang Diyos? Hindi po. Nag-aantay lang ang Diyos, no? Tinitignan niya, nagsusulat siguro ang Diyos. Tapos siguro yung 'di ba tayo yung sabi nila pag puno na ang salop, 'di ba? Ang salop ng Diyos, baka ang laki-laki isang dam. Hindi pa puno yung dam eh. Kaya hindi pa umaaksyon ng Diyos. Ano lang po yun, parody lang, joke lang, pinapatawa ko lang kayo. Ayaw ko pong ma-high blood. Baka mamaya-maya dito bumulagta na lang tayo dito dahil sa kaha-high blood. Di ba? At least successful po. Sino po ang nagdo-document niyan, yung ganyang pangyayari? Ito kaaasaran ni Lobin. Kasi ang isa sa mga nagdo-dokumento niyan ay ito po sa balita ng Manila Times. Harassment is SNAG's new resupply mission. Ayan po, ha? Yung daw si Ray Powell, Director of Sealight, a website monitoring developments in the West Philippine Sea, South China Sea, said the harassment was clearly observed as the Philippine vessels sailed away from Ayungin Shoal. Yan. Ibig sabihin, sailed away from, siguro tapos na yung resupply nila. No? Biruin nyo foreigner ito. Hindi ko alam kung Amerikano ito o other nationality. Pero Ray Powell. Robin. Tignan mo. Kung wala ito, kung wala yung mga nagmo-monitor dyan, tapos i-relay sa atin, wala yung mga foreign press like the Al Jazeera na nandyan sa mga pinasasakay ng ating Coast Guard sa kanilang resupply mission. Sinong magdo-document? How will the world will know that China is doing this to us? Di po ba? Ang gusto mo, tayo lang ang makaalam. Ibig ba sabihin, napakagaling na natin, napakalakas na natin? Tulad ng sinasabi mo na kung yung mga kung ano-ano pang mga anecdote saying mo dyan, comparison. There's nothing to compare because, ulitin ko, that situation na sinasabi mo to compare with, that was so yesterdays. Habaan ko na. That was so yesteryears. Iba ang sitwasyon ngayon. Ibig sabihin, hindi ba tayo kailangang mag-adapt sa changes? Di po ba? Napaka-illogical. Di ba? Ano kayang nakuwang grado nito sa mga grades niya? Siguro puro F. Di po ba? Payaso Biruin nyo, kung walang magdo-document,
Paano malalaman ng United Nations? Paano malalaman ng ibang mga korte sa buong mundo na meron palang isang bansa dyan na binubuli ito? Makahina pa naman natin pagdating sa mga kagamitan. Kailangan talaga natin ng tulong. Di po ba? Hindi. Sa sobrang katapangan mo baka mamaya, ikaw na lang natira sa Pilipinas wala na, binenta mo na kami. Di po ba? Nakakaasar Visit. Ayan documented yan. Another filing of diplomatic protest yan. Di po ba? Wala. Ang ano lang naman dyan, China, wala amin ito Because we inherit this South China Sea from ancient times. Yan lang sila. Pero mag-antay po kayo. No? Kayong mga palalo, hindi po habang buhay ang pangbubuli ninyo. Di po ba? Tama, mali. May kinalalagyan po ang bully. Minsan, what comes around, goes around. Na-topic na natin yan. The law of karma. Sana lang, no? Hindi natutulog ang Diyos. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ay, tawagan ko muna si Gary B. Gary B, natawagan mo na Diyos. Di ba? Ay, nako. Dinadaan na lang natin sa kanta tong pagka-high blood natin. Nakakahiya naman sa inyo kasi alam ko yung iba sa inyo ayaw makarinig ng pagka-high blood, yung mga maaanghang na salita. Mas possible pipigilan po natin yun. Pero minsan talaga hindi ko mapigilan, lalo na pag may balita sa Makabayan Black. Ay, yung para akong kumain ng sweet chili dyan no? Yung matindi pa sa jalapeno, no? Nakita nyo yun? Ano pa ba ang mas titindi pa sa jalapeno, yung napakaanghang, no? Alam nyo naman yan, galit na, noon pa yan, nung panahon pa ng nagdaang administrasyon, galit na ako dyan. Biro nyo, isa naming kasamahan nga, nasa X siya sa Twitter dati. Kalaban niya yung mga teroristang grupo. Pinagbabantaan nga siya. Mga siraulo yung mga... Ewan ko dito kay Mr. Lobin, hindi ko alam kung ano ba to, ano ba ang nationality nito. Tingnan nyo itsura. Di ba? Mukha na siyang yung ganun, yung si Chekwa. Eto na po tayo. Punta na tayo kay Lobin. Baka may lalong ma-high blood dito. Hindi lang akong high blood. Kayo din. Eto rin. Eto po sa politiko. Maghanda tayo, mga kababayan. Robin Padilla's 3-step plan amid US-China conflict. Aba, tinawag na tayong mga kababayan. Mukhang nakakaramdam. At meron po siyang 3-step plan. Aba, mahusay na senador. Yan Lulu. Si idol mo, may 3-step plan daw. Lulu. Sana si Lulu ang naging niya. Sana ang naging pangalan niya si Luca. No, Luca. Para may awit ako sa iyo, Lulu. Yung yung awit na Luca. My name is Luca. I live in the second floor. I live on the stairs for you. Di po ba? Di ba kung yung mga nakaka-relate sa kanta na yon, si Luca. Ang gandang kanta yun, Lulu. No? Tawagin na lang kaya kitang Luca. Pero ikaw, yung kayo dyan, wag nyong i-repeat yung Luca. Magagalit sa akin si Lulu. Sige kayo mag-unsub na yan sa akin. Baka nga nag-unsub na yan sa akin. Yung iba naman dyan, hindi alam na naka-video premiere tayo. Ibig sabihin, hindi naka-notify all. Yun lang yun. Kunwari daw naka-subscribe, hindi pala naka-subscribe, hindi rin naka-notify all. Diba? Ang lakas manggancho. Ano ba yan? Okay lang yan mga kababayan. Walang persahan, di ba? Kung hindi ka nila feel, hindi ka nila feel. Just move on. Ganun lang yan. Come and go po tayo. Come and go. No? You cannot force yung gusto mo sa ibang tao and they cannot force you also the same thing. Di ba? Ganyan po ang buhay. No? Hindi po tayo diktador. Ang diktador lang si Raul Manuel. Ayan. Napunta na naman kay Raul Manuel. Ito po, sabi ng inyong idol, tingnan nyo nga naman ang itsura nito, di ba?
Mukha na siyang taga-Mongolia. Di ba? Ay, mga taga-Mongol. Iba pala yun. Mukha na talaga siyang Chekma, mga kababayan. Kaya naman pala Senator Robin Padilla is urging Filipinos to stop. Urging Filipinos? Kanina, ano ba talaga? Maghanda tayo, mga kababayan. Pagdating dito, urging Filipinos naman. Hindi pala siya Pilipino yata. Ano ba, naguguluhan ako? Ito, to step up their preparedness in case of a full-blown conflict between the United States and China. Padilla outlined a three-pronged approach to prepare for any scenario, beginning with the ensuring the country's food security. The senator also pushed for strengthening the country's reserve forces to help safeguard the nation. Beefing up the country's emergency services is also crucial in case of any crisis, he added. The senator's concern stemmed from the growing tension between the US and China, with fears the Philippines could find itself in the middle of the crossfire. Talaga naman. Parang script sa movie ito. Parang script sa movie. In support of his message, Padilla shared a video clip titled, China and US Headed for All-Out War and Putin Siding with China, posted by Darion Gilbert on Facebook. The video warns that the world was at tipping point given some dangerous things unfolded. A US war with China and Russia will be catastrophic because it could lead to a nuclear destruction or at best plunge the world into a new dark age. Echoing this concern, Padilla called on everyone to take action and be prepared for the challenging times ahead. Ito po yung sabi niya sa Facebook page niya. Maghanda tayo, mga kababayan. Una sa lahat, food security, reserve force, emergency services. Even as he stressed the need for the country's preparedness, Padilla remained hopeful for peace to reign across the world. Kaawaan nawa tayo ng Panginoon may likha at maghari ang kapayapaan sa buong mundo, lalo ngayon sa Pasipiko. Yun po ang sabi niya. No? Inshallah. Okay. Inshallah. Yun. Sorry naman po. No? Ito po. Yun ang sinasabi ng inyong magiting number 1 Senator Robin Wonderful Tonight Padilla. Napanood na daw po sa isang video sa Facebook. Ang tanong, how reliable is this information? Ito bang Darion Gilbert is a political analyst na respected, na meron siyang insider info in both camps of, sa politics in the US and China? Di po ba? Di sana kung magkakaroon ng US and China war, di sinimula na ng China sakupin yung gusto nilang sakupin dyan sa norte natin. Di po ba? Anong siopaw tinatakot ka lang naman ito. Nitong napanood niyang video. Dito nga cool na cool nga kami. Hindi po yan ang usapan Yang US-China. Ha? Di po ba? Hindi yan ang usapan dito Mukhang tinatakot mo naman kami. Di ba? Gawin mo. Dapat sinabi mo lang, Robin. Magawa na po tayo ng mga bankers. Bumili na po kayo ng mga banker, no? O di kaya maghukay na kayo ngayon. Parang yung isang movie ni Brandon Fraser. Nakalimutan ko po Kasama niya si Alicia Silverstone ba yun? Yung tatay niya, isang PCC, nangangamba nga dun sa Cold War. Tatay niya nag-create ng bunker bahay sa ilalim ng lupa. Nung pinapanood nila TV, ganyan. Sabi niya, anak, matanda ka na. Kailangan mo nang magparami. Yung anak nila, lumaki na doon, nagbinata na, mag-30 na. Sabi nila doon sa anak nila. Ang anak nila si Brandon Fraser. Sabi niya, anak, sige nga, humayo ka na. Bukas. Nanti niya sa lupa, sa ibabaw ng lupa, nasa ilalim sila. Kita niya, wala naman nangyaring nuclear war. Pero ang kaganahan sa kanya, ang yaman ni Brother Praise. Kasi yung tatay niya, nagbibili ng mga stocks. O di ba? Nako, hawak-hawak niya yung mga
Yung pera niya, lumang-luma. Yung mga stock certificate ng mga AT&T, yung mga White Westinghouse. Panoorin niyo po, ang ganda. Baka ganun ang gustong gawin sa atin ni Robin. Oh. Food security. Ibig ka pa magpo-food security, sabi mo, babagsakan lang tayo ng nuclear ba? Pag nabagsakan tayo ng nuclear ba, wala na, dedo na. Tapos, isiningit niya yung reserve force. Wala rin. Binagsakan ka na eh. Tapos, emergency services. Pasensya naman, ayoko pong ma-high blood na. Nahihiya ako pag ako na-high blood. Kayo po ba, sa tingin nyo, is it very imminent? Kasi sabi dito daw sa video, the tension is growing between the United States and China. Do you think that these two mga politicians will not talk about it? Nobody wants to go to war because it's messy, it's deadly. No, it's inhumane, di po ba? Lalong-lalo na pag ginamitan na ng yung mga nuclear bomb, it's inhumane. Dapat talaga tanggalin na lang yan eh. Mag-decide ang convening body ng UN na i-destroy na lang lahat yan. Wala nang gagamit ng ganyan. Kasi it's very that like pag naghagisan na yan, it's a total annihilation of human. Di ba lang matitira niyan? Maswerte na lang yung makakabili ng mga bankers. Baka si Lobin meron yan. Pero, ano mangyayari? Hindi ka naman makalabas sa bunker mo because of, how many years bago maging inhabitant ulit ang lugar na binagsakan nun. Di ba tinan nyo yung Chernobyl? Yung Chernobyl, accident dyan. Nakalimutan ko na kung saan po yung Chernobyl. Di po ba? Sino lang mga nandoon? Those microorganisms o bacteria na pwedeng nasusustain nila yung radiation. How many years na nangyari doon sa Chernobyl? Ewan ko kung meron nang nabubuhay ngayon doon. Di ba? Search nyo na lang po. Hindi ito. Dapat, ang sinabi mo, Robin, is, tama tong sa dulo. Huwag mo nang sabihin, pinanood ko po kasi ito. Di po ba? Ano manood niyan? Tinatakot mo lang ang sarili mo. Ang gawin natin is we keep praying, asking for the Lord's intervention that He may give guidance to the world leaders, to the leaders of each countries that are involved in this, na magkaroon sila ng tamang pangunawa, tamang pag-intindi, tamang liderato. Ganun po. No? Dito, mga takutin, maghanda tayo. No? Para lang may singit mo yung reserve force mo, sabihin mo na lang, kailangan natin ito para hindi lang sa pagtatanggol sa ating bansa, para na rin sa kahandaan natin. Pero ito, very morbid. Kailan pa ba to? Sa palagay mo ba, gustong mag-away ng US and China? Hindi, parang apektado economy niyan. Di po ba? Ang dyan, just sit down on the table. Pag-usapan ninyo ang differences ninyo. If you want to be an economic leader, no? Pag-usapan ninyo. You want to share the economic leadership? Pag-usapan ninyo. Di po ba? Ang gusto lang naman natin is, what is ours is ours. What is yours is yours. Hindi pwede yung what is ours can be yours. No. Pwede po yun. Pwede mag-asawa ang Pilipino at Chinese. O Chinese sa Pilipino. Pero yung the resources of what we have on that economic zone, exclusive economic zone of 200 nautical miles, sa amin po yan. Pwede rin naman naming i-share sa inyo, pero we can have a joint venture. Ganun lang naman eh. Kaso yung counterpart natin doon, iba ang sinasabi sa atin, iba naman ang ginagawa ng kanilang mga nagbabantay dagat. Di po ba? Sana kung magandang relationship, wala nang ganito na yung papapasukin pa namin yung military, magkakaroon ng EDCA dyan, ganun. Di po ba? Ito, hindi ko makilala tong Darion Gilbert na to. Masyadong morbid naman yan. Marami naman dyan, mga disinformation disseminator, di ba? Remember, China is spending billions of dollars. Hindi rin natin alam kung ang US spending billions also of disinformation. Kanya-kanya pong labanan yan. Di po ba? Kung baga may punto rin si Robin, maghanda tayo. Kaya pumasok tayo ng reserve force. Pero igit mo na lang, ipasa nyo po sa Senado yung mandatory, the word mandatory. Kasi mga kababayan, meron namang ROTC. Naandyan po yan sa alternative na binigay nila .
Pero nga lang po, most of the universities and colleges are not adopting the ROTC because of the harrowing, Tagalog ng harrowing, yung kalagim-lagim na nagaganap sa hazing. Meron po, hindi po nila tinanggal doon sa selection of place kasi 3 yan na i-vlog natin yan Yung isa nga, social development. Yun, social development, and yung iba mag-tutorial. No? Mag-volunteer kang mag-tutorial. You will be given number of hours. Ganon. ROTC is also na optional. Di ba may mga eskwelahan nga o napanood ko po dyan sa Iligan, o yung bayan po ng aming isang kasamahan. Nandyan sila, nagdi-drill sila ng ROTC. Meron. Yun nga lang, it is not mandatory. Kaya, Mr. Lobin Padilla, Wonderful Tonight, igiit mo, ipasa mo. Kasi kayo po ang mag-a-aproba niyan. Wala pong magagawa ang taong bayan kung yan ay naaprubahan ng Senado o ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Remember, yan ang una niya na sinabi sa SONA niya, yung unang SONA. Mandatory o Reserve Officers Training, di ba? Mandatory ROTC. Pero anong ginagawa nyo? Tinitenga nyo nila Batoy. Keep on pushing it if you really want it. You don't need a survey. Just push it. I-depensa mo maigi sa plenary bakit kinakailangan magkaroon ng mandatory ROTC. Kung kaya mong, naha-high blood na naman ako Kung kaya mong i-debate yung mga against na senator dyan and persuade them, no? Okay yun. Kasi pag pinirmahan ng Pangulo, ang magagawa lang dyan ng mga makakaliwang grupo, challenge it, the constitutionality of it sa Supreme Court. At least, pinakita mo. Hindi yung puro to ay dadai. Gawin nyo muna yung trabaho nyo na gawin yung mandatory ang ROTC. Isa batas. Hindi ito. Huwag mo kaming takutin. Sabi mo, tinatakot mo kami lalo. Matapang nga kami. Di ba? Ayan lang po ang komento ko kay Senator Lobin. Ayaw ko na pong ma-high blood at ako po'y nahihiya sa inyo. Mamaya, layasan nyo na ako dito. Kasi yan, si Tokis, puro high blood, puro sigaw na lang. Ayaw ko niyan. Ganun, gusto ko yung kwela. O sige, awit na lang tayo. Di ba? Alam niyo yung kanta ng E-Heads na minsan? Yan. Awit ng mga kolehiyala yun. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan, ang ganda-ganda niya, naging jowa ko siya. Uy, kami na. Hindi, yun lang po. Hindi po yun ang lyrics. No? Yan po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Napahaba na naman tayo dito ay tiyang Ano ba naman yan? No? Yung update po ng PCG sa sakuna po dyan sa West Philippine Sea, yung harassment sa resupply mission natin ng mga Chekwa at ganun din po yung sinabi ni Senator Lobin Padilla. No? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.